Ang buong mansyon ng mga De Los Reyes ay nagmistulang isang kaharian. Sa ningning ng mga kristal na chandelier at dekorasyong ginto. Ngayong gabi, ang ika-11 kaarawan ni Camila, ang nag-iisang anak ng presidente. At ang paligid ay puno ng amoy mamahaling bulaklak, alak, at ang mahihinang tugtog ng orkestra. Anong wish ng princess namin? Malambing na tanong ni Crisanta habang inaayos ang buhok ng anak. Gusto ko pa makahanap na lalaking katulad ni Daddy. Isang Prince Charming na laging magtatanggol sa akin. Magiliw na sagot ni Camila. Narinig ito ng kanyang ama na si Presidente Crisanto. Lumapit ito at hinalikan ng noo ng anak. Masyado ka pang bata para dyan, princess. Mag-aral ka muna na mabuti. Bawal ang boyfriend. Maliwanag? Striktong biro nito. Napanguso na lang si Camila at hindi sinasadyang napatingin sa direksyon ng hallway. Doon, nakatayo ang isang batang pulis na tila isang estatwa sa sobrang tuwid ng tindig. Kahit seryoso ang mukha nito, hindi may pagkakaila ang taglay nitong kagapuhan. Dad, sino po siya? Anong pangalan niya? Tanong ni Camila habang nakaturo kay Erickson. Si Erickson Buenavista yan. Isang magaling na pulis. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong bantay rito. Wala lang po, Dad. I'm just curious. Ngumiti lang si Camila habang pinagmamasdan si Erickson. Para sa kanya, mukhang nahanap niya na ang kanyang tagapagtanggol. Sa labas ng mansyon, napakahigpit ng seguridad. Pero nagawa itong pasukin ni Dominador de Leon. Binayaran niya ang head ng surveillance para patayin ang mga sensor sa likurang gate. Ang kanyang mga tauhan ay nagpanggap na catering staff. Dala mga baril na nakatago sa ilalim ng mga tray ng pagkain. Nang ihahain na ang main course, biglang namatay ang mga ilaw. Sa dilim, mabilis na inilabas ng mga peking waiter ang kanilang mga armas. Pagbukas ng emergency lights, bumulaga si Dominador sa gitna ng hall. Hindi mo matatapos ang termino mo, Crisanto. Sigaw ni Dominador sabay putok ng baril. Sir, dito tayo, bilisan nyo! Sigaw ni Erickson. Agad siyang humarang at nagpaulan ng bala para mabigyan ng daan ng pamilya de Los Reyes. Kahit nagkakagulo, hindi maalis ni Camila ang tingin kay Erickson. Hangang-hanga siya sa katapangan nito. Mabilis silang isinakay sa isang van. Si Erickson na nagmaneho habang humaharurot palayo. Pero ang isang kurbada, lumubog ang preno. Sinabutahe ang sasakyan. Sigaw ni Erickson bago sila tuluyang tumilapon sa bangin at bumagsak sa malalim na dagat. Sa loob ng lumulubog na sasakyan, mabilis na kumilos si Erickson. Kinalas niya ang seatbelt ni Camila at tinulungan na mag-asawang De Los Reyes na makalabas sa bintana. Dahan-dahan, lumangoy pataas sina Crisanto at Crisanta habang bitbit ang kanilang anak na si Camila na nawalan na ng malay. Pag-ahon sa dalampasigan, agad na inihiga ni Erickson ang bata sa buhanginan. Hindi ito humihinga at maputla na ang muka. Ang anak ko, Erickson, iligtas mo ang anak ko! Naiiyak na pagsamo ni Crisanta habang inaalalayan siya ni Crisanto na hinihingal din. Seryosong tumango si Erickson. Agad siyang nagsagawa ng CPR. Pinagdikit niya ang kanyang labi sa labi ni Camila para bigyan ito ng hangin. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa biglang napaubo ang bata at nagluwa ng tubig. Dahan-dahan, nagmulat ng mga mata si Camila. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Erickson na basang-basa at bakas ang pag-aalala sa muka. Niligtas mo ko? My Prince Charming? Magiliw na bulong ni Camila. Kahit nanghihina, iniangat ni Camila ang kanyang katawan at hinalikan sa pisngi ang binata.
Nagulat si Erickson at napatitig lang sa bata, habang ang mga magulang ni Camila napayakap sa kanilang anak sa sobrang pasasalamat. Sa gabing yon, habang basang-basa sa ilalim ng buwan, isang pangako ang nabuo sa puso ni Camila. Balang araw, ang lalaking ito'y magiging kanya. Simula ng araw na yon, naging parang hobby na ni Camila ang alamin ang lahat tungkol kay Erickson. Sa tulong ng sekretarya ng kanyang ama, palagi niyang nakukuha ang schedule ng binata kung saan ito pupunta, anong oras ang duty nito, at kung sinong kasama nito. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Presidente Crisanto. Isang hapon, pinatawag ni Crisanto ang anak sa kanyang opisina. Seryoso ang mukha ng ama habang nakatingin sa mga report sa kanyang mesa. Nakarating sa akin ang balita. Pinapamanmanan mo raw si Erickson. Bakit anak? May ginawa ba siya sa'yo masama? Sabihin mo sa akin at ako ang bahala. Balita ko rin kasi may kapatid ang lalaking yon na miyembro ng mafia. Kaya hindi na ako magugulat kung may ginagawa siyang hindi maganda. Hindi ko marap si Camila. Sa edad niyang yon, naging mas matapang siya pagdating sa gusto niya. Dad, gusto ko siya. I want him to be mine. At tungkol naman sa future brother-in-law ko, tulungan mo siyang wag makulong. Seryosong sagot ni Camila, na parang normal na bagay lang ang hinihingi niya. Napatayo si Crisanto sa gulat at galit. Anak, dangerous ang taong yon. You know me, hindi ako basta-basta nagpapatakas ng kriminal, kahit sino pa sila. Pero hindi nagpatalo si Camila. Nag-cross arm siya at tumingin ng diretso sa ama. Please, Dad. Kapag di mo ako tinulungan, aalis ako dito at lalayo sa inyo. Di nyo na ako makikita ever. Maktol nito na parang batang inagawan ng laruan. Alam ni Crisanto na kapag sinabi yon ng anak, abay talagang gagawin ito. At mahal na mahal niya si Camila. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang paningin. Napabuntong hininga na lang siya at napahilot sa kanyang sintido sa katigasan ng ulo ng anak. Fine, pero makinig ka. Kailangan niya pa ring pagbayaran ng kasalanan niyo sa batas. Kailangan niyang tumulong sa investigasyon. Kaya kailangan niya muna makulong. Paliwanag ni Crisanto. Pero magagawa ko. Poprotektahan ko siya sa loob ng kulungan laban sa mga kaaway niya. Kailangan maging maayos ang record niya sa loob para magkaroon siya ng parol. Umaagang paglaya. Yun lang ang magagawa ko para sa kapatid ni Erickson na si Herson Benavista. Biglang nagliwanag ang mukha ni Camila. Nawala ang pagmamaktol niya at napalitan ng malawak ng ngiti. Thank you, Dad. Alam ko namang hindi niyo ako matitiis eh. Masaya niyang niyakap ang kanyang ama. Niyakap naman siya pabalik ni Crisanto, pero bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka sa kanya, Princess. Dangerous sa mga Benavista. Hindi sila basta-bastang tao. Ngumiti lang si Camila. Sa isip niya, kahit gaano pa kadilubyo ang pamilya ng lalaking gusto niya, wala siyang pakialam. Kung ang kapatid nito'y nakuha niya sa isang pakiusap lang sa kanyang ama, siguradong makukuha din niya si Erickson balang araw, sa kahit anong paraan. Kinabukasan, maagang gumising si Camila para ihanda ang baon na balak niya ibigay kay Erickson. Pinag-aralan niya talagang lutuin ang paboritong ulam ng binata sa tulong ng kanilang head chef sa mansyon para lang maging perpekto ito. Sakay ng isang itim na van, dumiretso siya sa presinto kasama ang kanyang mga bodyguard na hindi siya tinatantanan. Hindi pa rin talaga boto si Crisanto kay Erickson para sa anak niya. Bukod sa 10 taon ng tanda ng lalaki kay Camila, hindi rin may kakaila ang mansya ng kapatid nitong sa Herson na isang kriminal. Pero dahil dinaan ni Camila sa pambobola at walang katapusang pakiusap, napilitan din ng ama na payagan siyang bumisita. Pagbaba niya ng sasakyan, taas noo siyang naglakad, bitbit ang baonan. Binati siya ng mga pulis doon dahil alam nilang anak siya ng presidente. Pero hindi yun ang pakay niya. Naghanap ang kanyang mga mata hanggang sa
Matigalgal siya sa nakita. Napakunot ang kanyang noo at biglang bumigat ang kanyang dibdib. Nakita niya si Erickson sa isang sulok, nakaupo, nakangiti. Isang ngiti ngayon lang niya nakita habang nakasandalang ulo sa isang babaeng buntis. Ang mga kamay nila'y magkahawak. Kitang-kita ang pagmamahal sa mata ng binata habang kinakausap nito ang asawa. Ang anak ng presidente, napadalaw po kayo. Bati ng hepe na sumalubong sa kanya. Hindi yun pinansin ni Camila. Nanatili lang siyang nakatitig sa dalawa habang dahan-dahang nakakuyom ang kanyang kamao. Napansin ni Erickson ang presensya niya kaya agad itong tumayo at sumaludo ng formal. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, ma'am? Tanong ni Erickson. Ang boses nito'y malamig, malayo sa malambing na tono na ginamit nito sa asawa kani-kanina lang. Hindi agad nakasagot si Camila. Nakatingin lang siya sa magkahawak na kamay ni Erickson at ng asawa nitong si Judilyn. Alam naman ni Camila na may asawa na ang lalaki. Pero iba pala ang sakit kapag nakita mo na sa harap mo na may binubuo ng pamilya ang taong gusto mo. Para siyang pinapatay sa kinatatayuan niya habang tinititigan ng malaking tiyan ni Judilyn. Gusto niyang lamunin ng lupa sa harap ng taong mahal niya. Gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya dahil ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap ng mga ito. Sino ba naman siya? Isang bata na nagkakagusto sa isang lalaking wala namang pakialam sa kanya? I just want to treat all of you to dinner. Mahinang sabi ni Camila. Binagsak niya ang baonan sa mesa at hindi na hinintay ang pasasalamat nila. Mabilis siyang tumalikod. Naglakad pa palayo hanggang makapasok sa loob ng sasakyan. Doon bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Lihim siyang humagulhol habang nakatakip ang muka. Pag-uwi niya sa mansyon, mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ng kanyang ina na si Crisanta at bakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang. Anak, ano nangyari? Ba't ganyan na itsura mo? Tanong nito sa kanya. Mom, I'm tired. I just want to rest. Tipid na sagot ni Camila bago nagmamadaling pumasok sa kanyang silid at nagkulong. Lumipas ang 1 taon. Isang araw, nabalitaan na lang ni Camila ang isang trahedya. Naambush ang sasakyan ni na Judilyn. Dahil sa dami ng kaaway ng pamilya Bonavista, hindi na nakaligtas ang asawa ni Erickson. Sa totoo lang hindi maintindihan ni Camila ang kanyang nararamdaman. Nasasaktan siya para kay Erickson, pero may isang bahagi ng kanyang puso ang nagbubunyi. Wala na ang kanyang karibal. Wala na ang babaeng humahadlang sa kanya. Dumalaw si Camila sa burol, kasama ang kanyang mga magulang. Pagpasok nila sa chapel, nakita niya si Erickson na nakaupo sa tabi ng kabaong. Tulala ito, sobrang putla at mugtong-mugto ang mga mata. Hawak-hawak ang isang sanggol na babae na anak nila ni Judilyn. Dahan-dahang lumapit si Camila sa kanya. Naramdaman niya ang sobrang bigat ng hangin sa paligid. Tumigil siya sa tabi ni Erickson at bahagyang yumuko para bumulong sa kanyang tenga. Nakikiramay ako, sabi niya sa isang malambot na boses. Nagangat ng tingin si Erickson. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot at galit, pero nanatiling tahimik. Sa mga sandaling yon, alam ni Camila na ito na ang pagkakataon niya. Kahit gaano pa kasakit ang pinagdadaanan ni Erickson, sisiguraduhin niya na siya ang magiging sandalan nito hanggang sa wala na itong ibang makita kundi siya. Pagkatapos ng libing ni Judilyn, naging miserable ang buhay ni Erickson. Halos hindi na siya kumakain at bihira nang pumasok sa trabaho. Ang tanging nagpapakilos ng sa kanya ay ang malakas na iyak ng baby niyang si Jessica. Dahil dito, ginamit ni Camila ang kanyang pagiging anak ng presidente para makialam sa buhay ng general. Halos araw-araw, pumupunta si Camila sa bahay ni Erickson. Hindi siya nakikinig kahit ilang beses siyang pagsabihan ng mga bodyguards niya na bawal siya doon.
Bitbit niya palagi ang mga gamit na kailangan ni Baby Jessica. Mula sa pinakamahal na gatas, diaper, hanggang sa mga laruan na imported pa. Isang hapon, naabutan ni Camila si Erickson na nakaupo sa sahig ng sala. Habang tulala sa kawalan, ang bahay ay magulo at si Jessica umiiyak sa loob ng kanyang crib. Agad na binuhat ni Camila ang sanggol at pinatahan ito. Sanay na siya dahil madalas siyang bumibisita dito. Erickson, kumain ka muna. Pinadalhan ka ni Daddy ng paborito mong ulam. Malambing na sabi ni Camila habang karga ang bata. Hindi tumingin si Erickson. Ma'am, huwag na po kayo magpunta dito. Hindi niyo trabaho na mag-alaga sa anak ko. At hindi niyo rin kailangan gawin to. Lumapit si Camila. Lumuhod sa harap ni Erickson. Kahit na nadudumihan ang kanyang mamahaling damit. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Erickson, tingnan mo si Jessica. Kailangan ka niya. Kailangan mo rin ang tutulong sa'yo. Kaya ko ang anak ko. Sagot ni Erickson pero halata sa boses niya ang pagod. Alam kong kaya mo, pero hindi mo kailangan mag-isa. Hayaan mo ako manatili dito. Kahit tagapag-alaga lang ni Jessica, okay lang sa akin. Dahil sa sobrang pangungulila, unti-unting hinayaan ni Erickson si Camila sa buhay nila. Lumipas sa mga buwan at taon, si Camila ang naging katuwang ni Erickson sa pagpapalaki kay Jessica. Siya ang bumibili ng mga damit ng bata. Siya ang nag-aasikaso kapag may sakit ito. May mga gabi na kapag natutulog na si Jessica, magtatabi sina Camila at Erickson sa balkonahe. Tahimik lamang, pero ramdam ni Camila na kahit nandun siya, ang puso ni Erickson nasa kabaong pa rin ni Judilyn. Isang gabi, habang nakatingin sila sa mga bituin, naglakas loob si Camila na hawakan ang kamay ni Erickson. Erickson, ilang taon na ang nakalipas. Hindi ba pwedeng ako naman? Dahan-dahang tinanggal ni Erickson ang kamay niya. Camila, bata ka pa. Marami ka pang makikilalang iba. Salamat sa lahat ng tulong mo kay Jessica pero hanggang dun lang yun. Nasaktan si Camila pero hindi siya sumuko. Sa loob-loob niya, kundi makuha sa pag-aalaga, di kukunin kita sa kapangyarihan. Lumipas ang maraming taon. Ngayon, matanda na si Camila. Hindi na siya ang batang maktul lang ang alam. Siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa at tumatakbo siya bilang presidente. Pero may malaking harang sa pangarap niya. Ang kanyang karibal na si Leonardo de Leon, ang anak ng pumatay sa mga magulang niya noon. Para masiguro ang pagkapanalo, kailangan niyang mahanap ang lahat ng baho at madidilim na sikreto ni Leonardo para mapabagsak ito bago ang eleksyon. At alam ni Camila na iisang tao lang ang may kakayahang gawin yon para sa kanya. Ang kanyang general na si Erickson Buenavista. Suot ang isang formal at mamahaling blazer. Pumasok si Camila sa presinto. Kasunod niya ang isang batalyon ng mga bodyguard na halos hindi magkanda-mayaw sa pagbabantay sa kanya. Pagpasok niya sa loob, agad na napatayo ang mga pulis at sumaludo ng mabilis. Magandang araw po, Madam President. Ano po may paglilingkod namin sa inyo? Bati ng isa sa mga opisyal. Hindi man lang sila nilingon ni Camila. Dire-diretso siyang naglakad. Nilampasan ang lahat. Walang katok-katok na pumasok sa opisina ni General Erickson Buenavista. Nagulat si Erickson na noon ay may binabasa mga reports. Agad siyang napatayo at sumaludo ng formal. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, Madam President? Dahan-dahang lumapit si Camila sa kanya hanggang sa magkatapat ang kanilang mga muka. Amoy na amoy ni Erickson ang mamahaling pabango ng presidente na tila humahalimuyak sa buong silid. I want you. Ani Camila sa isang boses na malambing pero may otoridad. Napakunot ang noo ni Erickson at bahagyang napaatras. Madam, I want you to investigate my rival, Leonardo de Leon. Ani Camila at matamis na ngumiti.
pero ang mga mata'y seryoso. Gusto kong malaman mo ang lahat ng dumi niya, lahat ng illegal na transaksyon niya, lahat. Iyan ang magpapanalo sa akin bilang presidente. Huminga ng malalim si Erickson at tumingin ng diretso sa kanya. Madam, hindi po kasama sa sinumpaan kong tungkulin ang maging tauhan sa politika ninyo. Pulis ho ako, hindi political strategist. At dahil dito, magre-resign na ho ako. Ibibigay ko na ang badge ko ngayong araw. Hindi natinag si Camila. Dahan-dahan siyang lumapit muli. Hinaplos ang balikat ng general. Ramdam ni Erickson ang lamig ng mga daliri nito. Pero ang boses ni Camila biglang naging puno ng banta. Nagre-resign. Iiwan mo ako? Erickson, alam mo kung anong kaya kong gawin. Isang tawag ko lang maanganib ang buhay ng anak mong si Jessica. Pati na rin ang mga pamangkin mo. Gusto mo bang mangyari yon? Gusto mo bang mawala ng pamilya dahil lang sa pride mo? Napatiimbagang si Erickson. Nakaramdam siya ng galit at kumukulo yun sa kanyang dibdib. Pero alam niyang hindi nagbibiro ang babaeng nasa harap niya. Wala kang puso, Camila. Matagal na itong nawala, Erickson. Nakangising sagot ni Camila habang tinititigan ng labi ng general. Nawala ito nung araw na namatay ang asawa mo. At hindi mo man lang ako tinignan bilang babae. Ngayon gagawin mo ang utos ko. Hanapin mo ang dumi ni Leonardo o mawawalan ka ng pamilya. Mamili ka, Erickson. Ang trabaho mo o ang buhay ng mga taong mahal mo? Dahil sa pagkaipit sa sitwasyon at sa takot para sa kaligtasan ni Jessica, wala nang nagawa si Erickson kundi sumunod. Pag-alis ni Camila, agad siyang nagmaneho papunta sa opisina ng kanyang bunsong kapatid, ang sikat, mayabang, pero napakatalinong abogado na si Attorney Emerson Buenavista. Oh, kuya, anong hangin na nagdala sa'yo dito? Kala ko busy ka sa pagiging bodyguard at baby ni Madam President. Bungad ni Emerson habang nakadikwatro sa kanyang swivel chair. May hawak na kape at nakangisi. Tumigil ka, Emerson. Hindi ako nakikipagbiruan. Seryoso ang sabi ni Erickson. Sabay lapag ng makapal na folder tungkol kay Leonardo sa lamesa. Kailangan ko ng tulong mo. Pinapaharap ni Camila ang lahat ng illegal na transaksyon ng Leonardong yan. Kailangan ko na ebidensya na tatayo sa korte at hindi mabubura. Napangisi si Emerson at sumandal sa kanyang upuan. Wow! So ginagamit ka na naman ni Madam. Kuya, sabihin mo na kasi sa kanya na hindi mo siya type para tantanan ka na. Hirap sa'yo, masyado kang pagwapo. Yun tuloy. Pati presidente na obsessed sa'yo. Baka mamaya niyan, gawin ka pang first gentleman bigla. Emerson, seryoso ako. Pinagbantaan niya ang pamilya natin. Pinagbantaan niya si Jessica, pati ang anak na Herso na sina Katrina at Cathy. Biglang nawala ang ngisi sa mukha ni Emerson. Naging seryoso ang kanyang tingin at binaba ang kape. Pinagbantaan niya ang mga bata? Ibang klase talaga ang prinsesa mo. O sige, tutulungan kita. Bubuksan ko ang lahat ng records ni Leonardo. Pati na mga offshore accounts niya pero sa isang kondisyon. Ano na naman? Naiinis na tanong ni Erickson. Kapag natapos ang gulong ito, ililibre mo ako ng dinner kasama si Cassandra. At gusto ko, ikaw magsisilbi sa amin. Naka-uniforme ka ng general habang tagasali ng wine. Biro ulit ni Emerson para lang pagaanin ng mood. Gago, magtrabaho ka na nga lang. Asik ni Erickson, pero kahit papaano nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang kapag si Emerson ang kumilos, walang lusot ang kalaban. Easy ka lang, General. Masyado ka nga blood. Kaya ka hindi gusto ni Cassandra para sa akin eh. Baka daw mahawa ako sa kasungitan mo. Hirit pa ni Emerson habang sinisimulang buksan ang kanyang laptop at mabilis na nagtipa. Napailing na lang si Erickson habang nakatingin sa bintana. Sa gitna ng maduming mundo ng politika at ng baliw na pag-ibig ni Camila, ramdam niya ang bigat ng tungkulin. Pero kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang kanyang anak.
kahit kailanganin pa niya makipaglaro sa apoy, kasama ang presidenteng ayaw siyang bitawan. Matapos ng 3 buwan na walang tulugan at puno ng panganib, sa wakas nakuha na ni Erickson ang lahat ng ebidensya laban kay Leonardo. Hindi naging madali ang lahat dahil kinailangan nila ang galing ni Emerson at ang tapang ng secret agent nito na si Cassandra. Nagkaroon ng isang matinding setup noon na muntik nang ikapahamak ng lahat. Kinidnap ni Leonardo si Christine, na ex-girlfriend ni Emerson, pati na rin si Cassandra. At sa gitna ng tensyon at putukan, doon, mas napatunayan ni Emerson kung gaano niya kamahal si Cassandra. Habang inililigtas nila ang mga biktima, nahuli sa akto si Leonardo na gumagawa ng krimen. Dahil sa mga dokumentong nakuha ni Emerson at sa mismong pagkakahuli sa kanya, tuluyang nabulok sa kulungan si Leonardo. Dahil sa tagumpay na ito, lalong lumakas ang suporta ng taong bayan kay Camila hanggang sa siya na ang opisyal na nanalo bilang presidente ng Pilipinas. Isang gabi sa Malacanang, habang nagdiriwang ang lahat para sa kanyang inaugurasyon, pinatawag ni Camila si Erickson sa opisina. Nakasuot si Camila ng eleganteng gown, hawak ang baso ng champagne, habang nakatanaw sa labas ng bintana. Congratulations, Madam President. Humarap si Camila at ngumiti ng pagkatamis-tamis kay Erickson. Sabi ko naman si Erickson, magtatagumpay tayo, di ba? At ngayon ako na ang presidente. May utang na loob ako sa iyo at kay Emerson. Ginawa ko lang ang trabaho ko para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahan-dahang lumapit si Camila at inayos ang kurbata ni Erickson. Sa pagkakataong ito, wala nang banta sa kanyang boses, kundi puno ng lambing. Huwag ka masyado masungit. Wala na si Leonardo. Ligtas na ang anak mo. Protektado ng buong angka ng Buenavista. Ngayon nakuha ko na ang pwestong gusto ko. Isa na lang ang kulang para maging perpekto ang buhay ko. Tumingin si Erickson sa kanya at nagtatanong ang mga mata ng lalaki. Ikaw, Erickson, kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Bulong ni Camila sabay sandal ng kanyang ulo sa dibdib ng general. Ikaw ang general ko. At balang araw, ikaw ang magiging first gentleman ko. Samantala sa garden ng palasyo, magkasama sina Emerson at Cassandra. Malayo sa gulo ng trabaho, at inakbayan ni Emerson si Cassandra at hinalikan nito sa noo. Salamat, may agent. Kundi dahil sa iyo baka hindi natin nakuha ang hustisya. Natawa ng bahagya si Cassandra at sumandal sa balikat ni Emerson. Trabaho yan, attorney. Pero sa susunod, wag mo na ako isasabak sa kidnapping, ha? Nakaka-stress yung ex mo. Tumawa si Emerson at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Cassandra. Pangako, sa susunod, puro date na lang ang pupuntahan natin. Wala nang Christina e Epal. Sa gitna ng liwanag ng mga bituin at ng bagong administrasyon, tila lahat sila'y nahanap na ang kanilang pwesto. Si Camila nakuha ang kapangyarihan, si Erickson nahanap ang hustisya, si Emerson nahanap ang kanyang forever kay Cassandra. Pero para kay Camila at Erickson, alam nilang mahaba pa ang laban. Isang laban para sa puso na hindi basta-basta sumusuko. Gabi ng inaugurasyon at gaganapin ang unang state dinner sa palasyo. Punong-puno ang ballroom ng mga opisyal, mga sikat na tao at mga reporters. Lahat naghihintay sa paglabas ng bagong presidente. Sa loob ng isang pribadong kwarto, tinitingnan ni Camila ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang napakagandang gown na kulay ginto. Pumasok si Erickson na suot ang kanyang formal na uniforme ng isang general. Madam President, kailangan na po nating lumabas. Hinihintay na kayo ng mga bisita. Humarap si Camila sa kanya at ngumiti. Bagay na bagay talaga sa iyo ang uniforme mo, Erickson. Lalo ka naging gwapo. Lumapit siya at pasimpleng hinawakan ang braso ng general. Handa ka na bang tumayo sa tabi ko sa harap ng lahat?
Trabaho ko po ito, madam. Tipid na sagot ni Erickson, pero hindi niya maikakaila na medyo nailang siya sa sobrang lapit ni Camila. Nang lumabas sila sa ballroom, sabay-sabay na nag-flash ang mga kamera. Magkatabi silang naglakad ni Camila na kumakaway pa sa media at si Erickson seryoso lang sa tabi ng babae. Mukha silang power couple sa paningin ng publiko. At yun talaga ang plano ni Camila. Sa isang sulok naman nakatayo sina Emerson at Cassandra. Nakataksido si Emerson. Si Cassandra ay suot ang isang simpleng red dress na bagay sa kanya. Tingnan mo si kuya, mukhang tuod sa tabi ng presidente. Bulong ni Emerson kay Cassandra habang sumisimsim ng champagne. Hayaan mo na, attorney. At least safe si General John. Kesa naman nasa gitna ng bakbakan. Humarap si Emerson kay Cassandra at hinawakan ng bewang nito para ilapit sa kanya. Tayo. Kailan mo balak magpakasal sa akin? Para hindi na ako kailanganin ni kuya bilang sidekick niya. Bilis mo naman, Emerson. Karakas ka din no? Date muna. Date? Ilang date pa ba kailangan mo? Iniligtas na kita sa mga kidnapper. Muntik na ako mamatay sa kaba. Tas date pa rin? Alam mo, may agent. Mas bagay sa iyo ang apelidong Benavista. Manahimik ka nga, attorney. Baka marinig tayo ng mga reporters dito, no? Habang nagpapatuloy ang party, napansin ni Camila ang dalawa. Sina Emerson at Cassandra mukhang masaya na sila. Kailan kaya tayo magiging ganyan, Erickson? Tanong ni Camila sa mahinang boses habang nakangiti sa mga kamera. Madam, kumain na lang po kayo. Sagot ni Erickson na nakapagpatawa ng mahina kay Camila. Kahit gaano ka pa kasungit, Erickson, alam kong darating din ang araw na lilingon ka sa akin at hindi mo na ako tatawaging madam. Matapos matanggap ang impormasyon mula sa isang intel tungkol sa pinagtataguan ng mga rebeldeng nagpaplanong pabagsakin ng gobyerno, hindi na rin nag-aksaya ng panahon si Erickson. Agad niyang binuo ang isang elite team para sa isang sorpresang raid sa isang liblib na kabundukan. Ngunit ang hindi niya alam, ang impormasyong yun ay galing mismo sa isang rebelde. Isang malaking setup ang naghihintay sa kanila. Sa kalagitnaan ng gubat habang dahan-dahang gumagalaw ang team ni Erickson, biglang umulan ng bala mula sa itaas ng mga burol. Isang ambush. Atras! Set up ito! Sigaw ni Erickson habang nagpapaputok pabalik pero huli na. Napalibutan na sila. Samantala sa loob ng command center, hindi mapakalis si Camila. Nang malaman niyang pumasok si Erickson sa isang delikadong lugar na kulang sa backup, biglang bumilis ang kanyang kaba. Hindi siya nakinig sa mga payo ng kanyang advisor. Ihanda ang air assets. At ang special forces, susunod ako! Utos ni Camila. Dahil sa labis na pag-aalala, sumama na ang presidente sa operasyon. Pagdating nila sa encounter site, ang paligid ay puno na ng usok at amoy ng pulbura. Nakita ni Camila si Erickson na sugatan, pero patuloy pa ring lumalaban para protektahan ang kanyang mga tauhan. Erickson! Sigaw ni Camila habang bumababa sa chopper. Binaliwala ang panganib. Eksaktong paglingon ni Erickson, may isang rebeldeng nakatutok ang sniper rifle sa kanya mula sa madilim na bahagi ng gubat. Kakalabit sana ito ng baril. Nang biglang humarang si Camila sa harap ng general. Tumalsik si Camila sa lakas ng tama ng bala sa kanyang dibdib. Bago pa siya tuluyang mawala ng malay, tanging ang mukha ni Erickson ang nakita niya. Sa mga sandaling yon, tila bumagal ang mundo ni Erickson. Ang dugo ang mukha ni Camila ay biglang nagpaalala sa kanya nang namatay na asawa na si Judilyn. Parehong sakit, parehong takot na mawala ng mahal sa buhay. Camila! Huwag kang pipikit, Camila! Hiyaw ni Erickson habang karga ang presidente. Isang linggo na ang nakakalipas, pero nanatiling nasa koma si Camila. Dahil dito, ang Vice President na si Gabriel Villanueva ang pansamantalang humawak ng kapangyarihan. Sa loob ng ospital,
Hinarap ni Gabriel si Erickson na hindi pa rin umaalis sa tabi ng kama ni Camila. Kasalanan mo ito, General Buenavista, dahil sa kapabayaan mo. Nanganib ang buhay ng pinuno ng bansa. Isinugal mo ang buhay niya para sa isang palpak na operasyon. Napayuko si Erickson. Ang kanyang mga matay pagod at puno ng pagsisisi. Tumayo siya ng matuwid at hinarap ang vice-presidente. Alam ko ang pagkukulang ko, sir. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko sa nangyari kay Madam Camila. Kaya bago ako umalis, may isang bagay akong gagawin. Tumingin si Erickson sa maputlang mukha ni Camila bago muling humarap kay Gabriel. Sisiguraduhin ko na mahuhuli ko ang mga rebelde na yon. Kahit buhay ko ang maging kapalit, tatapusin ko ang misyong ito. At pagkatapos niyan, magre-resign po ako bilang Chief of Staff at bilang General. Dahil tama kayo, hindi nga ako karapat-dapat sa posisyong ito. Iniwan ni Erickson ang silid na may mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ngayon hindi na lang ito tungkol sa tungkulin. Ito'y tungkol sa paghihigante at sa pag-ibig na matagal niyang itinago, na ngayon lang niya napagtanto nang makita niyang muntik nang mamatay ang babaeng nagmahal sa kanya buong buhay nito. Sa loob ng ICU, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Camila. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at sakit ng sugat sa kanyang dibdib, pilit niyang idinidilat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at amoy ng gamot ang bumungad sa kanya. Erickson. Ang unang pangalang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Agad na lumapit ang vice-presidente na si Gabriel nang makitang gising na siya. Camila, salamat sa Diyos at gising ka na. Where is he? Mahinang tanong ni Camila habang iginagala ang paningin sa paligid at sa buong silid para hanapin ang pamilyar na mukha ng general. Camila, you should rest first. Don't think of anything else. Maayos na ang kalagayan mo, yun ang mahalaga. Nag-aalalang tugon ni Gabriel habang sinusubukang pakalmahin ang presidente. Pero hindi nagpaawat si Camila. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib na hindi galing sa sugat. Answer me. Where is my general? Galit niyang tanong kahit nahihirapan siyang huminga. Napabuntong hininga si Gabriel at umiwas ng tingin. Umalis siya. Isang operasyon para mahuli ang mga rebelde. Hindi siya nagpatigil, Camila. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Alam niya kung gaano kadelikado ang grupong yon. Ba't mo siya hinayaan? Alam mong trap yon. You let him go on a suicide mission? Sinubukan namin siyang pigilan pero... Hindi natapos ni Gabriel ang sasabihin. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok ang isa sa mga security aide na maputla ang muka at may hawak na radyo. Madam President, Mr. Vice President, may report na po mula sa field. Nahuli na ang leader ng rebelde at nakuha na nila ang kuta. Sandaling nakahinga ng maluwag si Camila, pero agad ding napatigil nang makita ang lungkot sa mukha ng aide. Si Erickson, nasa ng general? Madam, matagumpay po ang operasyon, pero malala ang natamo ni General Buenavista. Na-corner siya ng leader pero sumabog ang isang granada malapit sa kanila. Kasalukuyan po siyang dinadala dito sa ospital. Hindi po namin sigurado kung... Hindi na narinig ni Camila ang dulo ng sinabi nito dahil parang tumigil ang mundo niya. Sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, pilit niyang tinanggal ang swero sa kanyang kamay. Camila! Ano ginagawa mo? Bawal ka pang gumalaw! Gigil na pigil ni Gabriel. Bitiwan mo ako, Gabriel. Sabi ko sa kanya, hindi ko siya bibitawan. Kaya hindi siya pwedeng mamatay nang hindi ko naririnig na mahal niya rin ako. Sa labas ng ICU, maririnig ang tunog ng gulong ng stretcher na mabilis tinatakbo ng mga nurse. Punong-puno ng dugo ang uniforme ni Erickson. Halos hindi na makilala ang mukha nito dahil sa mga sugat. Pilit na tumayo si Camila mula sa kanyang kama, kahit na kumikirot ang kanyang sariwang sugat.
Hindi niya pinansin ang mga babala ng mga doktor at ang pagpipigil sa kanya ni Gabriel. Hawak ang kanyang tahi sa dibdib, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Sakto namang dumaan ang mabilis na stretcher sa hallway. Napahinto ang mundo ni Camila. Ang matikas na general na dati tuwid na kung tumayo, ngayon nakahiga at halos hindi na makilala. Punong-puno ng dugo ang kanyang uniforme. May mga benda na sa kanyang mukha na mabilis na nababasa ng pula. "Erickson!" Sigaw ni Camila. Agad siyang lumapit sa gilid ng stretcher habang tinatakbo ito ng mga nurse patungong emergency room. Hinawakan niya ang kamay ni Erickson. Ang kamay na dati malamig at matigas, pero ngayon ay nanginginig at puno ng sugat. "Erickson, gumising ka! Huwag mo akong iwan ng ganito. Sabi mo magre-resign ka pa, di ba? Sabi mo aalis ka sa tabi ko, huwag ngayon, huwag mong ituloy ito." Dahan-dahang gumalaw ang daliri ni Erickson. Pilit niyang dinilat ang mga mata, na puno na rin ng dugo. Na makita niya si Camila na umiiyak at hirap ding maglakad dahil sa sugat nito. Pilit siyang ngumiti ng tipid. Nais nito magsalita pero hindi na nagawa. Alam kong ayaw mo tong ginagawa ko pero wala akong pakialam sa bawal, Erickson. Please, lumaban ka, please. Hindi pa tayo tapos, di ba? Marami pa tayong pag-uusapan. Hindi mo pa ako tinawag sa pangalan ko ng maayos. Hinigpitan ni Erickson ang hawak sa kamay ni Camila. At ang sinabi nito'y, protektahan lamang si Jessica. Hindi. Ikaw ang magpoprotekta sa kanya. Huwag mong ipasa sa akin to, Erickson. Mahal kita, naririnig mo ba? Ngayon lang ako nagmakaawa. Huwag kang mamatay ng ganito. Binitiwan ng mga nurse ang kamay ni Camila para maipasok na si Erickson sa loob. Ang huling nakita ni Camila bago sumara ang pinto ay ang dugo ang kamay ni Erickson na dahan-dahang nalaglag sa gilid ng higaan. Napaupo si Camila sa sahig ng ospital. Walang pakialam kung bumubukas ang sariling tahi. Doon na siya humagulhol sa harap ng pinto. Habang sa loob, pilit na ibinabalik ng mga doktor ang tibok ng puso ng lalaking tanging minahal niya simula nung bata pa siya. Pilit na tumayo si Camila mula sa kanyang kama, kahit na kumikirot ang kanyang sariwang sugat. Makalipas ang ilang oras na operasyon, bumalik nga ang tibok ng puso na Erickson at buhay ito. Pero paglipas ng ilang araw nang magising siya, isang malaking dagok ang sumalubong kay Camila. Nakatayo si Camila sa gilid ng kama ni Erickson, hindi mapigilan ng ngiti, habang nakikitang dilat ang mga mata ng general. Erickson, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at gising ka na. Kala ko talaga kukunin ka na sa akin eh. Dahan-dahang tumingin si Erickson sa kanya. Pero imbes na lambing o kahit asar, pagtataka ang nakita ni Camila sa mga mata nito. Sino ho kayo? Natigilan si Camila. Parang binalatan ng puso niya sa narinig. Erickson, na ng biro yan. Ako to, si Camila. Pasensya na po, Madam President. Bakit po kayo nandito sa kwarto ko? Nasaan ho ang asawa ko? Nasaan si Judilyn? Napahawak si Camila sa mesa para hindi siya mabuwal. Sa lahat ng pwedeng makalimutan ni Erickson, ang tanging natira sa isip niya ay ang panahon na buhay pa ang asawa niya. Nakalimutan niya ang lahat ng taon na si Camila ang nag-alaga sa kanya at kay Jessica. Erickson, matagal nang wala si Judilyn. Pait na sabi ni Camila habang tumutulo ang luha. Anong wala? Kakakasal lang namin noong isang buwan. Nasaan siya? Ba't hindi siya nandito? Sino ka ba talaga? Sa boses ni Erickson halatang nalilito ito at nagsisimula ng magpanik. Pumasok ang mga doktor. Pinaliwanag na dahil sa lakas ng pagsabog, nagkaroon si Erickson ng retrograde amnesia at ang huling memorya niya ay noong bago pamamatay ang asawa, noong panahon na wala pa siyang pakialam kay Camila. Lumabas si Camila sa kwarto, wasak na wasak. Sa loob ng sasakyan, doon siya humagulhol. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagbabanta niya para lang manatili si Erickson sa tabi niya,
nawala sa isang iglap. Sa isip ni Erickson, isa lang siyang estrangherong presidente. Pero habang pinupunasan ng luha, bumalik ang bagsik sa kanyang mga mata. Kung nakalimutan mo ako, Erickson, gagawa ko ng paraan para makilala mo ulit ako. Kung kailangan ligawan kita, o pilitin ka ulit na mahalin ako, gagawin ko. Hinding-hindi kita ibabalik sa alaala ng babaeng patay na. Matapos lumabas si Camila sa kwarto, naiwang mag-isa si Erickson. Napatingin siya sa pintong sinarhan ni Camila at dahan-dahang huminga ng malalim. Ang totoo niya'y naalala niya ang lahat. Wala siyang amnesia. Tandang-tanda niya ang pagharang ni Camila sa bala na para sa kanya. Ang pag-iyak nito sa hallway at ang lahat ng taon na naging obsessed ito sa kanya. Pero sa tuwing tinitignan niya si Camila, ang nakikita niya'y sugat nito sa dibdib. Kinakain siya ng konsensya. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung di kita itinaboy, baka sa susunod na operasyon, mamatay ka na talaga ng dahil sa akin. Naniniwala si Erickson na siya ang malas sa buhay ng babae. Kaya kahit masakit, pinili niyang magpanggap na hindi ito kilala para magkaroon si Camila ng rason na lumayo at maging ligtas. Makalipas ang ilang araw, dinalaw siya ulit ni Camila. May dalang paboritong pagkain ng presidente, pero ang mukha nito'y pagod at may itim sa ilalim ng mga mata. Erickson, dinalan kita ng ulam. Baka sakaling matandaan mo ang lasa. Malambing na sabi ni Camila at pilit nagpapakita ng tatag. Tumingin si Erickson dito pero pinatigas ang emosyon. Ang tingin ay blanco at walang pakiramdam. Salamat po, Madam President. Pero nakakahiya naman po na ang presidente pa mismo ang gumawa nito para sa isang pulis na tulad ko. Hindi niyo naman po kailangan gawin to para sa isang estranghero. Estranghero? Ramdam ni Erickson ang pagpipigil ni Camila ng luha. Erickson, halos buong buhay ko binigay ko sa'yo. Pasensya na po talaga, ma'am. Wala ho ako maalala sa inyo bukod sa napapanood ko kayo sa balita. Pagsisinungaling niya habang nakakuyom ang kamay sa ilalim ng kumot. Tumayo si Camila at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang pisngi niya at sa sobrang lapit. Halos maramdaman ni Erickson ang mabilis na tibok ng puso ni Camila. Muntik na siyang bumigay na makita ang lungkot sa mga mata nito. Kung di mo talaga ako kilala, ba't nanginginig ang kamay mo tuwing lumalapit ako? Tanong ni Camila sa isang mapanganib na bulong. Natigilan si Erickson. Hindi niya na malayang napansin pala yun ng presidente. Gusto mo bang maniwala ako na nakalimutan mo ako? Sige. Pero tandaan mo to, Erickson Buenavista. Kahit magkaroon ka pa ng amnesia araw-araw, hindi kita palalayain. Kung kailangang ipakilala ko ang sarili ko sa'yo bawat umaga gagawin ko. Dahil ang general ko, sa akin lang. Nang makalabas si Camila, napasandal si Erickson sa headboard ng kama at napapikit. Hirap na siyang magpanggap. Determinado si Camila na basagin ang pader na itinayo niya. Hindi siya naniniwala na ang isang matalas at matalinong general basta na lang mawawala ng alaala ng ganun kadali. Para dito, may tinatago si Erickson at gagawin nito ang lahat, gagamitin ang kapangyarihan para malaman kung ano yon. Pinatawag ni Camila si Dr. Elena Vistan, isang tanyag na psychiatrist na matagal nang tapat sa pamilya de los Reyes. Binigyan niya ito ng isang malinaw na misyon. Paaminin mo siya. Gumamit ka ng kahit anong psychological trick para malaman kung nagpapanggap lang siya. Pero wag mo sasabihin na alam ko. Pumasok si Dr. Vistan sa kwarto ni Erickson. Dala ang ilang mga test materials at isang voice recorder. Si Camila naman ay nasa kabilang gilid. Pinapanood ng lahat sa pamamagitan ng nakatagong kamera at nakikinig sa bawat tibok ng puso ng general sa pamamagitan ng heart monitor. General,
Gagawa tayo ng tinatawag na association test. Sasabihin ko ang isang salita, sasabihin mo ang unang bagay na papasok sa isip mo. Huwag kang mag-isip, sumagot ka lang agad. Naging kampante si Erickson. Alam niya ang larong ito. Bahagi ito ng training nila sa intelligence operations. Alright, Doc. Baril? Proteksyon. Mabilis na sagot ni Erickson. Jessica. Anak. Walang pag-aalinlangang tugon ng general. Judilyn? Huminto na isang segundo si Erickson bago sumagot. Asawa. Dito na pumasok ang bitag. Biglang inilabas si Dr. Vista na isang lumang litrato. Isang litrato na kuha nung gabi ng 11 taong kaarawan ni Camila, kung saan dugo ang karga ni Erickson ng batang si Camila mula sa dagat. Camila. Napatitig si Erickson sa litrato. Sa isang saglit, lumaki ang mata niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Narumesonada sa monitor sa kabilang silid. Sino siya? Ang anak ng presidente. Hindi, Erickson. Ano siya sa'yo? Ba't umiiyak ang puso mo sa monitor tuwing binabanggit ang pangalan niya? Alam ko nakakaalala ka. Ang amnesia ay hindi pumipili ng ititira sa memorya. Kung naaalala mo ang asawa mo, dapat naaalala mo rin ang babaeng nag-alay ng buhay para sa'yo nitong nakaraang buwan. Natahimik ang buong silid. Napayuko si Erickson. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng puting kumot. Alam niyang talo na siya sa psychological warfare na ito. Unti-unti siyang tumingin sa kamera na alam niyang nakatago sa kung saan. Oo, nakakaalala ako. Naalala ko ang bawat segundong nanatili siya sa tabi ko. Naaalala ko ang lahat ng pagpilit niya, lahat ng sakripisyo niya para sa amin ni Jessica. Sa kabilang silid, napahawak si Camila sa kanyang dibdib. Akala niya matutuwa siya. Pero ang kasunod na sinabi ni Erickson ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Pero Doc, mas mabuting isipin niya nakalimutan ko siya. Tingnan mo ang nangyari sa kanya, nabaril siya dahil sa akin. Ang asawa ko namatay dahil sa mga kaaway ko. Ayoko maging susunod na biktima si Camila. Dahil lang sa pagiging malapit sa akin. Isa akong sumpa sa mga babaeng nagmamahal sa akin. Mas ligtas ko itataboy ko siya. Mas ligtas ang presidente kung ang trato niya sa akin ay isang empleyado lang na walang silbi ang alaala. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Camila. Duguan ng mga mata kakaiyak, pero puno ng galit. Sumpa, Erickson. Hindi mo ba naiintindihan? Mas pipiliin ko mamatay sa piling mo kaysa mabuhay sa isang mundong hindi mo man lang ako kinikilala. Tumayo si Erickson mula sa kama. Kahit hirap at masakit ang kanyang mga sugat, hinarap niya ang presidente ng may malamig at matigas na paninindigan. Yan na nga ang sinasabi ko, Camila. Masyado kang nadadala sa emosyon mo. Hindi ka lang babae. Presidente ka ng bansang ito. Hindi mo pwedeng unahin na isang lalaking tulad ko kaysa sa tungkulin mo. Lumapit si Camila at hinawakan ang kamay niya. Pero sa pagkakataong ito, si Erickson ang kusang bumitaw. Huwag po, Madam President. Ngayong alam niyo na nagsisinungaling ako, mas mapapadali ang pagre-resign ko. Di ko na kaya maglingkod sa inyo ng ganito kabigat. Rejected na po ang alok niyong pag-ibig noon pa man. At mas lalong rejected ito ngayon. Umalis na ho kayo. Maglingkod kayo sa bayan. Hayaan niyo na ako mabuhay sa katahimikan kasama ang anak ko. Tumalikod si Erickson at humiga muli. Nakatalikod siya kay Camila. Sa gitna ng karangyaan ng ospital at ng kapangyarihan ng kanyang posisyon, doon naramdaman ni Camila ang pinakamalalim na uri ng pagkatalo. Nakuha niya ang kumpirmasyon na mahal siya ng general sapat para magsakripisyo. Pero nawalan sa kanya ang pagkakataon na makasama ito. Sa sobrang sakit ng pagtanggi ni Erickson, imbis na sumuko, lalong nag-alab ang obsesyon ni Camila. Hindi niya matanggap na matatapos ang lahat sa pagtataboy sa kanya ng lalaki. Isang gabi,
Ilang linggo matapos makalabas si Erickson sa ospital, pinuntahan siya ni Camila sa tinutuluyan niyang rest house. Pinauwi ni Camila lahat ng guards at siniguradong sila lang dalawa ang naroon. Pumasok si Camila sa kwarto ni Erickson. Suot niya isang manipis na black silk robe, malayo sa formal na itsura niya bilang presidente. Amoy na Erickson ang pamilyar at mamahaling pabango nito na tila nanunuot sa kanyang sistema. Camila, ano ginagawa mo rito gabi na? Ayaw mo akong kilalanin bilang mahal mo, di ba? Mahinang sabi ni Camila habang dahan-dahang lumalapit. Sabi mo, proteksyon ang kailangan ko. Pero Erickson, ang kailangan ko ikaw. Kahit isang gabi lang ibigay mo sa akin ang totoo mong nararamdaman. Umalis ka na, Camila. Hindi tama ito. Hindi nakinig si Camila. Hinawakan niya ang mga kamay ni Erickson at ipinatong yun sa kanyang dibdib. Kung saan nandun pa rin ang pilat ng bala. Dito mo ako tinamaan, Erickson. Hindi sa balat kundi sa puso ko. Kung itataboy mo ako pagkatapos ng ganito, tatanggapin ko. Pero ngayong gabi akin ka muna. Sa sobrang pangungulila, pagod, at pag-ibig na matagal na ring itinatago ni Erickson, tuluyan na siyang bumigay. Ang pader na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang halik lang ni Camila. Doon, sa gitna ng dilim at init ng gabi, isinuko nila ang lahat ng takot at pride nila sa isa't isa. Makalipas ang 2 buwan, nasa loob ng kanyang opisina si Camila. Tinitignan na isang maliit na stick na may 2 guhit. Nanginginig ang kanyang kamay pero may malawak na ngiti sa kanyang labi. Madam President, may meeting po kayo sa cabinet. I-cancel mo lahat. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo kay General Bonavista. Pagdating niya sa opisina ni Erickson, seryoso ito nakaupo at parang iniiwasan na siyang tingnan ng diretsyo. Matapos ang nangyari sa kanila. Bakit nandito ka, Camila? Inilapag ni Camila ang pregnancy test sa ibabaw ng lamesa ni Erickson. Sabi mo layuan kita para maging ligtas ako. Sabi mo sumpa ka sa mga babaeng nagmamahal sa'yo. Napatitig si Erickson sa stick. Nanlaki ang kanyang mga mata at parang tumigil ang kanyang paghinga. Ngayon, Erickson, paano mo lalayuan ang sarili mong kadugo? Buntis ako. Hindi ko papayagan na lumaki ang anak natin na walang ama sa kanyang tabi. Wala ka nang kawala sa akin, General. Magpakasal tayo. O gagawin ko ang lahat para manatili ka sa loob ng palasyo habang buhay. Napahawak si Erickson sa kanyang ulo. Hindi malaman kung matutuwa o magpapanik. Pero sa kabilang banda, naramdaman niya ang isang uri ng saya na matagal niya nang kinalimutan. Sumabog ang balita sa buong bansa na parang bomba. Hindi lang ito simpleng chismis. Ito ang pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Ang dalagang presidente na kilala sa pagiging matapang at seryoso, buntis. At ang amay walang iba kundi ang kanyang general na si Erickson Bonavista. Lahat ng news channel, social media, at mga pahayagan ay walang ibang pinag-uusapan. Sa mga talk show, nagtatalo ang mga analyst kung dapat bang mag-resign si Camila o kung moral ba ang ginawa niya. Nagkagulo ang advisor ni Camila. Hindi magkamayaw ang kanyang press secretary sa pagsagot ng mga tawag ng media. Habang nasa labas, maingay, sa loob ng kanyang opisina, kalmado lang si Camila at nakaupo habang umiinom ng gatas. Pumasok si Erickson na halos hindi maipinta ang muka. Camila, what did you do? Nagkakagulo sa labas. Ang oposisyon ginagamit ito para mapatalsik ka. Sinasabi nilang wala kang delikadesa. Just let them. Anong gusto nilang gawin ko? Itago yung anak ko? I am the president but I'm also a woman. At ang anak na ito'y bunga ng pagmamahal ko sa'yo kahit ayaw mo pang aminin sa sarili mo. Pero ang karir mo, ang reputasyon mo, mas mahalaga sa akin ang pamilyang to kaysa sa kahit anong posisyon. Matapang na sagot ni Camila. Tumayo siya at lumapit kay Erickson. Kinuha ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan.
Huwag ka matakot sa akin. Matakot ka kung mawawala ka sa tabi namin. Samantala, nagsasaya ang kampo ng oposisyon. Ang Vice President na si Gabriel Villanueva agad nagpatawag ng press con. Ito ay isang malaking kahihiyan sa ating bansa. Paano tayo maniniwala sa isang leader na inuuna ang kanyang emosyon at personal na pagnanasa kaysa sa batas? Isang general at presidente? This is a clear abuse of power and authority. Nagsimulang kumalat ang mga hashtag na Resign Camila, General Issue. May mga rally sa harap ng gate ng palasyo at humihiling ng paliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Camila na humarap sa bayan sa pamamagitan ng isang live televised address. Kasama niya sa podium si Erickson na halatang naiilang sa dami ng flash ng kamera. Nananatiling nakatayo ng matigas sa likuran niya bilang proteksyon. Sa aking mga kababayan, hindi ko ikakatuwa ang balita. Totoo po na ako'y nagdadalang tao at ang ama ng aking anak ay si General Erickson Buenavista. Nagkaroon ng bulungan ng mga reporter pero nagpatuloy si Camila. Sinasabi ng iba na ito hindi nararapat. Pero tatanungin ko kayo, masama bang magmahal? Masama bang bumuo ng pamilya? Hindi ako nagnakaw sa kaba ng bayan. Hindi ko tinatalikuran ang aking mga tungkulin. Kung ang tingin niyo sa pagiging isang inay isang kahinaan, doon kayo nagkakamali. Ito ang magiging inspirasyon ko para mas lalo pang protektahan ang kinabukasan ng aking anak at ng mga kabataan. Pagkatapos ng kanyang speech, lumingon siya kay Erickson at sa harap ng buong bansa, hinawakan niya ang kamay nito. General Buenavista, sa harap ng bayan, tinatanong kita. Mananatili ka ba sa tabi ko, hindi lang bilang sundalo, kundi bilang ama ng anak ko? Natahimik ang buong Pilipinas, nakaabang sa sagot ng general. Tumingin si Erickson kay Camila at sa unang pagkakataon, nawala ang lungkot at takot sa kanyang mga mata. Hindi po ako aalis, Madam President. Sa tungkulin at sa pag-ibig hanggang dulo. Doon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Marami ang kinilig at humanga sa katapangan ni Camila. Bagaman marami pa rin ang galit. Pero para kay Erickson, masaya silang dalawa, lalong-lalo na kay Camila. Sa loob ng pribadong sala sa rest house ng pamilya Buenavista, nakaupo si Jessica habang hinihintay ang pagdating ng kanyang ama at ni Camila. 18 taong gulang na si Jessica at hindi siya manhid sa mga balitang kumakalat. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Erickson na tila pasan ng daigdig. Kasunod si Camila na kahit pagod, mababakas ang kistap sa mga mata. Saglit na natahimik ang paligid. Jessica, anak, siguro naman nabalitaan mo na. Tumayo si Jessica. Tinitigan ng kanyang ama pagkatapos binalingan niya si Camila. Napansin niya bahagyang pagkapit ni Camila sa braso ng kanyang ama. Isang kilos na dati palaging tinatanggihan ni Erickson pero ngayon, hinahayaan na nito. So totoo nga, Tita Camila, totoo ba magkakaroon na ako ng kapatid? Dahan-dahang lumapit si Camila kay Jessica. Jessica, alam ko naguguluhan ka. Alam ko hindi ito ang inaasahan mo mangyari. Pagkatapos ng lahat. Pero gusto ko malaman mo na kahit ano pang sabihin ng ibang tao, mahal ko ang tatay mo. At ang magiging kapatid mo, bunga siya ng pagmamahala namin. Huminga ng malalim si Jessica. Lumapit siya sa kanyang ama at hinawakan ng kamay nito. Akala ko ba ayaw mo? Akala ko ba si Nanay Judilyn lang? Napayuko si Erickson at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Anak, hindi mawawala ang nanay mo sa puso ko. Pero sa loob ng maraming taon, si Camila ang nandun para sa atin. Pinrotektahan niya tayo sa paraang hindi ko man lang naisip. Nung akala ko mamamatay na ako, ang tanging pinagsisihan ko, hindi ko man lang siya nabigyan ng pagkakataong mahalin ako ng tama. Biglang umiti si Jessica.
Isang ngiting punong-puno ng pangunawa na ikinagulat ng dalawa. Tay, huwag ka na magdrama. Alam ko naman eh. Bata pa lang ako, nakikita ko na kung paano ka tumingin kay Tita Camila kapag di siya nakatingin. Masyado ka lang kasing pabebe. Natawa ng bahagya si Camila sa sinabi ni Jessica, habang si Erickson napakamot na lang sa ulo. Medyo nahihiya sa kanyang anak na dalaga. At ikaw naman, tita, you should know na thankful ako sa'yo. Salamat po. Salamat kasi hindi ka sumuko sa tatay ko kahit na masungit at napakatigas ng ulo niyan. Salamat kasi kahit presidente ka na hindi mo kami nakalimutan. Welcome to the family, tita. O baka dapat nanay or mommy na rin ang itawag ko sa'yo. Biglang niyakap ni Jessica si Camila ng mahigpit. Naiyak si Camila sa narinig. Hindi niya akalain na ang batang inalagaan niya noon, ganito kadaling tatanggapin ang lahat. Niyakap niya si Jessica pabalik, habang hinila din niya si Erickson para maging isang group hug ang kanilang yakapan. Sa gitna ng gulo ng politika at ng batikos ng taong bayan, sa loob ng silid na yon, sa wakas naramdaman nila ang kapayapaan. Wala ng presidente o general ngayong gabi. Isa lang silang pamilya na handang harapin ang anumang bagyong darating. Habang unti-unting natatanggap ng pamilya ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Camila, hindi natigil ang kanyang kalaban sa politika. Alam ni Gabriel Villanueva na ang tanging paraan para mapatalsik si Camila ay ang wasakin ng kanyang emosyon. At para sa kanya ang pinakamadaling gamitin ay walang iba kundi si Erickson at si Jessica. Isang gabi, habang pauwi si Jessica mula sa kanyang universidad, hinarang ng mga armadong lalaki ang sasakyan. Mabilis na napatumba ang kanyang bodyguard at sapilitan siya isinakay sa isang itim na van. Nakarating ang balita sa Malacanang, habang nasa gitna ng meeting si Camila. Halos mahulog ang basong hawak niya nang pumasok si Erickson, nanginginig sa galit at takot. Camila, nakuha nila si Jessica. Gusto nila mag-resign kakapalit ang buhay ng anak ko. Hindi nag-isip si Camila at kahit buntis siya at bawal ang sobrang stress. Tumayo pa rin siya ng tuwid. Hindi tayo susuko sa kanila, Erickson. Ililigtas natin si Jessica. Pero hindi ko ibibigay ang bansang to sa mga kriminal na tulad nila. Sa tulong ni Emerson Buenavista at ng kanyang intel, mabilis silang natunto ng kuta kung saan tinatago si Jessica. Ayaw sana ni Erickson na sumama si Camila pero walang nakapigil sa presidente. Erickson, kasintahan mo ako at nanay din ako ni Jessica. Hindi ako mananatili dito habang nanganganib ang pamilya natin. Nang marating nila ang kuta, isang madugong labanan ang naganap. Si Erickson gamit ang kanyang bagsik bilang general. Parang leon na sumugod sa gitna ng mga bala para makuha ang kanyang anak. Nang mailigtas si Jessica, agad siyang niyakap nina Erickson at Camila. Sa gitna ng putukan na-realize nila na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan ng isa't isa. Dahil sa matinding stress ng kidnapping, napaaga ang panganganak ni Camila. Sinugod siya sa ospital at sa unang pagkakataon, nakita ng buong mundo ang isang general na hindi mapakali sa labas ng delivery room. Nang marinig ang unang iyak ng sanggol, tila nawala ang lahat ng pagod ni Erickson at Camila. Isang napakagandang batang babae ang isinilang nila na si Carmela Buenavista. Pinangalanan nila siyang Carmela bilang simbolo ng kanilang pinagsamang pangalan at ang bagong simula ng kanilang buhay. Lumipas ang mga taon, natapos ni Camila ang kanyang termino ng may dangal. Hindi siya napatalsik. Sa halip lalo siyang minahal ng taong bayan dahil sa kanyang katatagan. Kasal na sila pero isang simpleng kasal lang ang ginawa para iwas sa chismis ng media. Si Erickson naman, nag-early retirement para matupad ang pangako na maging full-time na asawa at ama. Isang hapon, sa kanilang garden, pinapanood ni na Camila at Erickson si Jessica na nakikipaglaro sa batang si Carmela. Si Carmela ay kamukhang-kamukha ni Camila, pero nakuha ng bata ang matatapang na mata ni Erickson. Doon, hinalikan ni Erickson ang noo ni Camila.
Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Madam President. O dapat ko bang sabihing Mrs. Minavista? Napatawa si Carmela at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Erickson. Sa wakas, ang batang 11 taon na nangarap ng kanyang Prince Charming, nahanap na ang kanyang kapayapaan sa piling ng kanyang general. Napatigil sila sa pag-uusap nang biglang may narinig na malakas na busina mula sa labas. Marahan yung sinilip ni Erickson. Nakita niya ang pagbaba ng sasakyan ni Crisanto at Crisanta upang dalawin ang kanilang apo. May dala pa itong mga laruan. Tuwang-tuwa naman ang bata at nagpabuhat agad sa lolo. Nagmano naman si Jessica sa mga ito. Masaya nilang pinagmasdan ang magama na masaya naglalaro sa damuhan. Napangiti na lang siya sa wakas dahil natupad na ang kanyang pangarap. Masaya ka ba, anak? Nakangiting tanong ni Crisanta at umupo sa tabi niya. Opo, sobra. Hindi lang po Prince Charming ko, yung nakuha ko. Nagkaroon din ako ng prinsesa sa buhay kong ito. 10 taon na ang nakalipas, tuluyan nang nagdalaga si Carmela. Masayang masaya sila dahil nakikita nila ang paglago ng kanilang mga anak. Mom, can you please teach me how you made my dad fall in love with you? Napabuntong hininga na lang si Camila at marahan na pinunasan ng luhang umaagos sa mata nito. Why do you ask something like that, anak? I like someone. I like a boy but he likes a man. He's not interested in me. But still I want him to be mine. Mahinang tumawa si Camila. Parang deja vu. Para bang naalala niya ang sarili niya sa anak. Ganito rin siya noon sa harap ng kanyang mga magulang nung unang nireject siya ni Erickson. Mom, stop laughing! Nakangusong sambit nito. Ngumiti lang si Camila at umiling. Just learn how to wait until you get your Prince Charming that you deserve. Aniya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Masaya si Camila sa lahat na nangyari sa buhay niya. Wala na siyang hihilingin pa, kundi patuloy na patnubay mula sa may kapal. At habang buhay nilang pagsasama ni Erickson. The End.